muli, maraming salamat sa biyaya ng Panginoon na naririto tayo sama-sama mag-aaral ng kanyang salita, maging sa mga testimony na pinagkaloob ng ating mga kapatid. Tunay na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga testimony na binabahagi ng ating mga kapatid. Alam ang ating pag-aaralan ngayon bilang pagpapatuloy ng ating series sa aklat ng Colossians. Naririto na tayo sa chapter 2. Sa verse 1 to 5 ng chapter 2 ng Colossians, ang sabi niya rito sa English Standard Version, "For I want to know how great a struggle I have for you, and for those at Laodicea, and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ." Verse 3, "In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments." Verse 5, "For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ." Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong, "That no one may delude you," at upang hindi kayo mailigaw ni naman. At bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Minsan pa man, salamat po Diyos sa oras ito. Salamat po Diyos katulad ng aming napakinggang awitin. Sambahin ka, purihin ka, itatanghal ka, Panginoon. Karapat-dapat lamang na itanghal ka sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Ikaw ang simula, ikaw ang wakas. Ikaw ang tanging Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Dakila ka lamang. Salamat po Diyos sapagkat tunay nga na patuloy mong ipinangunawa sa amin kung ano ang tunay na organ ng buhay. Salamat po Diyos sa kaligtasan. Salamat po Diyos sa pag-ibig mo na tunay nga na inibig mo kami, Panginoon. At ipinagkaloob sa amin ang karapatang tawagin ka namin, Ama. Lord God, napakarami ng biyaya ito, Diyos, na pinagkakaloob mo sa amin. Pero may mga sandali pa rin, Lord God, na kami hindi makabot sa pamantayan mo. Sa kabanalan mo, Ama. Lord God, banal ka, Panginoon. At anumang batik ng karumihan, mga bagay na naiisip, nasasabi, nagagawa na hindi kaaya-aya sa iyo, Lord God, magiging hadlang po ito upang hindi maging katanggap-tanggap at hindi po namin maunawaan. Hindi ka malayang makakapangusap sa amin kung may mga nakikita kang hadlang sa mga naisip namin, nasasabi namin, nagagawa namin na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Kaya muli po, O Diyos, patawad. Dalahin po namin ang patuloy na paglilinis mula sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, muli sa oras ito, sa gabay patnubay ng Santong Espiritu, Lord God, gagamitin mo lamang po, O Diyos, na magpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy na may deliver ko na may kasimplihan, Panginoon, ng iyong mensahe. Upang na sa gayon, ang pangangailangan ng bawat isa, ang pagka-spiritual na kinakailangan ng iyong mga hinirang, Panginoon, ay makamtan, Panginoon. Ang pagpapalang nais mong pagkaloob sa mga sandaling ito, Diyos, tanggapin ng bawat isa, Panginoon. At patuloy na gamitin ang mga katotohanan ito, upang na sa gayon, tunay nga na mag-iwanag ka sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating mag-aaralan, ang sabi nga rito, that no one may delude you, at upang hindi kayo mailigaw ni numan. Sa panahon natin ngayon, kumbaga malawak ang mga pandaraya na nararanasan sa mundong ating ginagawa. At dito, katulad sa panahon natin, puso-puso sa mga telepono, sa computer, sa internet, mga scammers. Yung mga scammers niyan, ninanakaw yung mga
data mo, information mo, private information, para gamitin, makapanloko, makapanlinlang, makapandaraya. At yung hindi lingid sa inyo, kung nanonood kayo ng mga balita sa Pilipinas, usong-uso yung mga ghost projects. Ghost projects na kung saan yung mga kontraktor na gumagawa ng mga pekeng proyekto para nakawin ang pera ng sambayan ng Pilipino. At dito sa mga pandarayang ito, sa mundong ito, kapag may naluloko, kumbaga, anong nawawala? Nawawala ang mga yaman, pera, ikana. Pero, sa buhay spiritual natin, kapag nalinlang ka, nadaya ka sa iyong kalagayan spiritual, hindi pera ang nawawala sa iyo, kundi ang kalalagayang spiritual mo. Pangwalang hanggan, epekto, ikana. At dito, kung maaalala nga natin na sa Colossians chapter 1, verse 28 to 29, hanggang dito sa verse natin tatalakayin, ang pinaalala ni Pablo, kasi kung alam natin na itong pinag-aaralan natin o yung mga letters ni Pablo, isang diretsong sulat yan. Kumbaga, nagkaroon na lang yan ng mga chapters, verses, pero isang tuloy-tuloy na sulat yan. Ang sabi nga sa verse 28 ng chapter 1, iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang paloob sa akin ni Kristo. Napag-aralan natin na ninanais ni Pablo na ang bawat mananampalataya sa Colossians, maging sa atin, paalala na mangiharap, maturo, kumpleto, ganap ang isang mananampalataya. At ngayon dito sa verse chapter 2, ang sabi, ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mapuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw, hindi naman sa pamamagitan ng nakararahuyong pangusap, gaano man kaganda. Verse 5, bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo nawawagig sa aking alaala, at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Dito makita natin na sinisimulan ni Apostol Pablo dito sa mga talata nito ng chapter 2 na ipinakikita niya yung kanyang struggle, pagpunyagi na maituro, maibahagi kung ano yung pagiging ganap sa paglakad sa isang buhay mananampalataya. At dito, kung maaalala natin na ang iglesia ng Colossians, mayroong mga nakapasok na false teachers, mga bulaang tagapagturo. At dito, makikita rin natin na sa mga pangyayaring yun, may mga aral na ipinapasok itong mga bulaang tagapagturo na itinutuwid ni Apostol Pablo. Pero, makikita rin natin na bagamat may mga nakapasok na bulaang tagapagturo sa iglesia ng Colossians, makikita natin na sa mga talatang ito ay tila hindi pa naman ganun karami o hindi pa ganun kalawak yung mga nadaraya sa
mga turo na binibigay nitong mga bulaang tagapagturo. Kaya nga sinasabi niya rito, kumbaga, bagamat wala ko yan, hindi naman kayo nawawaglit sa akin at ako'y nagagala sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya. Kumbaga, maayos pa rin yung kanilang pamumuhay. Matibay pa rin yung kanilang pananampalataya ni Kristo. Ngayon, kumbaga, ang makikita natin dito, ang problema ay merong mga bulaang tagapagturo, merong mga lupo sa loob ng iglesia na pwedeng manakmal dun sa loob ng iglesia. Bagamat hindi pa ganun karami ang nadaraya, pero merong may nakikihalubilo. Kaya binibigyan ng paalala ni Apostol Pablo. At dito, kumbaga, siyempre kapag yung may nakikisalamuha at hindi ka maingat, pwede itong mag-cause ng problema. At hindi lang basta problema. At ang sabi nga, kapag nalinlang ka, it will affect you eternally. At dito, kumbaga sa ating pag-aaralan, meron tayong tatlong main key points. Una, ang sabi nga niya sa una, the need to be in always alert and on guard. Yung pangangailangan na lagi kang maging alerto at handa. Yung pangangailangan na maging alerto ka at handa, to sa verse 1 sa English, ang sabi, for I want you to know how great a struggle I have for you. Kung bakit talagang pinagsisikapan ni Apostol Pablo, I have for you and for those at Laodicea, for all who have not seen me face to face. Kumbaga, makikita natin dito yung spiritual warfare na ginagawa ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa iglesia ng Colossians. Yung pagpupursagi at yung talagang may pagkalinga ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia ng Colossians. At dito, makikita nga natin na kung babalikan natin, hindi nakabisita si Apostol Pablo sa iglesia ng Colossians. Ibig sabihin, hindi niya personal na kilala. Pero, bagamat ganon, hindi nawawala yung talagang tapat na pangangalaga at interes na matulungan na hindi baliwalain yung mga mananampalataya dun sa iglesia ng Colossians. Kung baga sabi nga, hindi nakita personally ni Apostol Pablo, maging ng mga iglesia, ng mga miyembro ng iglesia ng Colossians, si Apostol Pablo. Noon, malaking issue yun. Siyempre, hindi mo nakikita, pwede mong gawin yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin kasi hindi mo naman sila nakakasalamuha. Pero sa panahon natin ngayon, kahit hindi mo siya personal na makita, meron na ngayong internet, meron na ngayong mga Zoom meeting, may mga video call na ngayon. Kaya kahit hindi ka personal na makapunta ron, makikita at makikita o magkikita kayo. At dito, makikita nga natin na bagamat hindi personal na napuntahan, nakilala ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa iglesia ng Colossians, naroon yung pagpupunyagi, yung pakikipagbuno ni Apostol Pablo sa pagkalinga sa kalalagayan ng mga mananampalataya doon sa iglesia ng Colossians. Kasi, bakit? Meron niyang nakapasok na bulaang tagapagturo. At maaalala natin na yung sitwasyon sa iglesia ng Colossians, bagamat hindi nakapunta si Apostol Pablo sa iglesia ng Colossians, na ikwento ni Epapras. At alam natin na si Epapras ang ginamit ng Diyos para matatag ang iglesia ng Colossians. At dito nga, alam, may balita si Apostol Pablo kung ano ang kalalagayan doon sa iglesia ng Colossians. Maalala natin sa 2 Corinthians
11:14-15. Ang sabi nga niya rito, "And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works." Ano sabi? Na hindi nakapagtataka. Maging si Satanas, pwede siyang magpanggap na anghel ng kaliwanagan. Hindi nakapagtataka na kahit yung mga lingkod niya ay lingkod ng katuwiran. Kumbaga, mga balag kayo. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya dito, kumbaga, pinapaalalahanan na maging alerto ka. Maging handa ka. At ang sabi nga niya rito, Paul wanted that Satan disguises himself as an angel of light and his servants as servants of righteousness. Maging si Satanas, pwede siyang magpanggap na anghel ng kaliwanagan. Maging ang kanyang mga tagapaglingkod, pwede siyang magpanggap na lingkod ng katuwiran. Kaya kailangan kang maging handa. Kailangan kang maging alerto. Kaya mga kapatid, ang sabi, be always alert and on guard. At kung hindi ka handa, hindi ka alerto, pwede kang maging posibilidad na target. Hindi for me. Kumbaga, maging alerto ka. At dito, ang purpose ni Satanas, kumbaga, malinaw na sinasabi, the Bible depicts Satan as an intelligent, matalino yan. Active being. Aktibo. Aktibo, hindi yan tumitigil. Akala mo wala lang, pero naghahantay lang yan, nag-aabang lang yan, ng sasakmalin sa tamang pagkakataon. At ang focus niyan, deceit, manlinlang, temptation, mandaraya, manukso, and opposition to God's purposes. Kapag ang isang tao ay lagi na lang nakasalungat sa layunin ng Diyos, sa layunin mag-glorify ang Diyo, ika nga, baka nagagamit ka na ng kaaway. Maging alerto, maging handa. At ang sabi naman dito, kumbaga, though he possesses real power, this power remains limited by God's sovereign will. Bagamat makapangyarihan, may power, may kakayanan si Satanas, pero ang malinaw na sinasabi, kumbaga, kontrolado pa rin. Under the sovereign will of God ang kayang gawin ng kaaway. Pero ang punto, pag hindi ka alerto at hindi ka handa, pwede kang maging biktima. Yun ang punto. Na kung hindi ka alerto, hindi ka handa, kumbaga, pwede kang masakmal, pwede kang maging biktima, pwede kang gamitin ng kaaway. At ang isang malinaw na pinakikita rito, si Satanas, hindi yan katulad ng lagi natin nakita sa imagine na kulay lang. May pangit, may sungay, may buntot. Hindi ganon. Ang sinasabi niya rito, pwede siyang magpanggap na akala mo mabait, maamong tupa, pero lobo. Beware of false prophets, they come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Kumbaga yan yung pinapaalala na ang sabi nga niya rito, kapag
ang isang tao ay lagi na lang nagre-create ng problema, baka kung hindi ka atento, baka natataya ka na. Dito sa text natin, ang sabi nga doon sa verse 4, kumbaga, Paul warns about those who would delude you with persuasive argument sa pamamagitan ng nakaratahuyong pangusap gaano man kagaganda. Ika nga. Yung para bang laging puro pabore. 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 Lahat pabor sa'yo. Pero ano yung kadalasan kapag favor? Siyempre, kinokompromise mo. Kasalanan. Kinakalimutan mo na ang kasalanan. Doon sa Colossians 2:23, ang sabi nga niya rito, which things have indeed shew of wisdom in real worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan, ngunit ito hindi nakapipigil sa pagmamalagis ng laman. Kung maalala natin, kapag yung halimbawa, tawag dito, kapag yung mahal na araw, yung sinasabi ng mga nagpe-penitensya, na akala mo nagpapakababa siya, inililit niya ang kanyang sarili. Pero ang totoo ron, para bang sinasabi niya, may magagawa ka sa sarili ko kaya. Pero hindi. Kumbaga, sinasaktan nila ang sarili nilang katawan, akala nila nagpapakambaba, pero ang labas lang nito, kumbaga, sarili. Ang tinataas nila ron. Kasi, nagawa nila natin ang ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi mo na kailangan gawin niya mahayag. Kung wala kang alam, akala mo nagpapakumbaba ka, o akala mo nagpapakumbaba sila, pero tinutuloy na. Kaya nga rito, ang sinasabi sa atin dito, mga kapatid, napakaraming maling aral. Napakaraming nagpapanggap na tagapagturo. Pero kung hindi ka alerto, kung hindi ka handa, hindi mo makita kung siling bulaan sa iyong pinakikinggan. Kaya ang sinasabi nga sa atin dito, be alert, be on guard. Kasi kung hindi, pwede kang mabiktima. Pangalawa na pinapaalala sa atin, the need to be knit together in love. Yung pangangailangan na mabuklod sa pag-ibig. Ang sabi niya rito, knit, join, or unite. Yung pangangailangan na mabuklod, maging isa. Pag sinabi mong mabuklod, maging isa, unity, kumbaga makikita natin na isang critical na salita sa loob ng iglesia. Yung mabuklod, yung unity. Bakit? Kasi may mga differences tayo. May mga pagkakaiba tayo. Pero, pangangailangan yan nang maging buklod tayo, maging knit together tayo, maging join together tayo. Pero critical, bakit nga? Kasi nga, may mga differences tayo. Magkakaiba tayo ng ugali. Magkakaiba yung mga kinasanayan natin.
Kahit nga sa mga ragazzi, yung mga batang isinilang dito sa Pilipinas, na lumaki rito sa Italia, iba ugali, pero yung bata na pinanganak sa Pilipinas, na lumaki sa Pilipinas, na dumating dito, iba rin ang ugali. Mga cultural differences. Maging sa mga probinsya natin, lagi natin sinasabi na Ilocano ako, Tagalog ako, Kapampangan ako, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Ilonggo ako. May mga differences. Sa pananalita, may differences. Minsan yung salita ng isa, baliwala lang sa kanya, pero sa kanya, na-open na siya. Kasi yung diction and intonation ng pagsasalita, may mga differences. Pero, ang sinasabi nga, sa John 17:23, ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo, Jesus prayed that we would be perfected in unity. Maging ganap tayo sa pagkakaisa. Maging ang ating Panginoon sa Kristo, yun ang kanyang dalangin. Maging isa. Mabuklod. Maging unite. Ang sabi nga sa 17:23 ng John, I in them, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang panalangin, ako sa kanila at ikaw ay sa akin. Ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo, may they be brought to complete unity, na naway sila maging ganap maging mabuklod sa pagkakaisa, to let the world know, para na sa gayon, ang mundo, makita ng mundo, that you sent me, na ikaw ang siyang sadyang nagsugo sa akin and have loved them even as you have loved me. Kumbaga, ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo, mabuklod ang kanyang mga mananampalataya, mabuklod ang kanyang mga iglesia, mabuklod ang kanyang mga alagad, para na sa gayon, maging patotoo tayo sa mundong ating ginagalawan. Kumbaga, yun ang panalangin ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, malinaw din na sinasabi ng Biblia sa Romans 7, verse 14 to 25, na bagamat ako, bagamat ikaw, bagamat tayo, ay pare-parehas ng Kristiyano, bagamat si Pablo ay Kristiyano na siyang sumulat nitong pinag-aaralan natin at maging itong aklat ng Romans, ika nga, bagamat Kristiyano na siya, Kristiyano tayo, yung flesh, naririyan pa rin. Kumbaga, yung sinful nature ng isang tao, naririyan pa rin. Ang sabi nga sa Romans 7:22, sa kaibuturan ng ating puso, ako'y nalulugod sa kautusan. 23, subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Verse 24, kahabag-habag ang kalagayan ko. And then sabi niya, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Verse 25 sa Romans 7, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Oo, meron tayong sinful nature pa rin kahit tayo'y ligtas na. Kaya, yun yung reality na kahit Kristiyano ka na, kahit Kristiyano na tayo dito sa iglesia ito, the reality, there will always be lots of opportunity for conflict to arise between believers. Na kahit nasa iglesia na tayo, aminin nyo sa hindi, nagkakatampuhan, nagkakasamaan ng loob, napipikon, nasasaktan ng ere. Kasi nga, hindi tayo pare-parehas. At yun ay, kumbaga, nangyayari yan. Kasi nga, kahit Kristiyano na tayo, naririto pa rin yung laman. Tapos hindi tayo pare-parehas.
May matatag, may mahina. Kaya may mga oportunidad na nagkakaroon pa rin talaga ng problema sa loob ng iglesia. Pero, malinaw naman na sinasabi, tinuturo, but there are many corrections and commands in the New Testament na that are directed at ending conflict and bringing about unity. May mga tinuturo naman ng salita ng Diyos kung paano mareresolba ang conflict o problema sa loob ng iglesia para magkaroon ng unity, magkaroon ng joy together, magkaroon ng meet together in love. Sabi nga sa Ephesians 4:2, with all lowliness and humility, with patience, bearing with one another in love. The need of being knit together in love. Na yung kahinahunan, yung kababaan, yung katyagaan sa pamamagitan ng pag-ibig. Mareresolba ang tampuhan, problema, mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kumbaga, kinakailangan ang pagsisikap, pagpupunyagi, pagnanais na magawa para magkaroon ng live together in love. Magkaroon ng buklod ng pagkakaisa sa pag-ibig. Kailangan maging mahinahon, huwag kang pikon. Kailangan kang magtiyaga na hindi mo siya kaparehas. Kailangan maging mababa. Kung nasanay ka na gusto mo lagi kang bida, matuto kang maging mababa. Sa Ephesians 4:13, until we all attain to the unity of the faith, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kumbaga, ang pinapaalala sa atin na tayong mga Kristiyano, the saints need to be equipped and working together towards maturity in order to attain the unity of the faith. Kumbaga, ang isang Kristiyano, hindi dapat nawawala sa kanya yung pagnanais, yung pangangailangan na maging maturo siya. Huwag kang laging baby. Kasi kung baby ka, 40 ani ka na, 50 ani ka na, baby ka pa rin, abnormal ka. Mag-mature ka naman. Yun yung sinasabi na para mabuklod sa pagkakaisa. Mabuklod sa pagkakaisa sa pag-ibig. Pinapaalalahanan tayo. Ang sabi nga niya rito sa Colossians 3:14, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Kumbaga, magagawa natin to, ilalagay natin, susuot natin, gagampanan natin ang pag-ibig. Sa nagmumulang pag-ibig, bunga yan ng Santong Espiritu. Ano yung napag-aralan natin? Na yung pag-ibig, hindi yung basta pag-ibig lamang na may crush ako, gusto ko siya, hindi. Yung sacrificial love na handang ang isipin mo ay yung kapwa mo. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo na inalay niya kanyang sarili para magkaroon ng kabayaran ang kasalanan ng sangkatauhan.
At dito, kumbaga, yung God's love, almeno, kumbaga, i-apply mo. I-apply natin. Kung nahihirapan ka, almeno, subukan mo. Para mapupunod tayo sa ganap na pagkakaisa. Ang sabi nga niya rito, how does the love knit the body together? It causes the believer to act and react to others with humility. Lagi tayong magpakababa, kasi pag tayo nagpapakababa, yun yung gusto ng Diyos na nagpapakababa ang kanyang itinataas. At dito, ang sabi nga niya rito, living in a loving and forgiving community will assist growth in understanding. Ano sabi? Yung makapamuhay daw tayo sa isang mapagmahal at mapagpatawad na komunidad. Halimbawa itong namumuhay tayo dito sa iglesia ng LJPF, naririto tayo sa local church ng LJPF Palermo, na kung makakapamuhay tayo na may pagmamahal at may pagpapatawad, kumbaga, ito yung makatutulong para tayo lumago sa ating pagkaunawa, sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya. At ang sabi, vice versa. Hindi lang ako, kayo rin. Hindi lang siya, ikaw rin. Kumbaga, join together. At dito, ang pinapaalala sa atin dito, this truth is confirmed in practice. Yung katotohanan ito ay dapat ay sinasanay. Hindi yung pinag-aralan mo lamang, napakinggan mo lamang, pero wala kang ginagawang pagkilos. Dapat sinasanay ang katotohanan nito. Kaya nga lagi ang panalangin ay hindi lang ito basta pumasok sa puso at isipan, gamitin. Ang katotohanan ito ay sanayin. Kumbaga dapat may aksyon, may pagkilos na gagawin. Katulad halimbawa ng practice to be knit in love by praying for others. Sanayin mo kapatid ang iyong sarili na maging kaisa ka sa pag-ibig sa pamamagitan ng ipanalangin mo rin ang iba. Kasi, ang sabi nga ni Pablo doon sa mga susunod na talata ng Colossians, dito tayo sa 4:2-3, sabi, devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving, praying at the same time for us as well, that God will open up to us a door for the word, so that we may speak forth the mystery of Christ, for which I have also been in prison. Malinaw na sinasabi, tinutukoy ni Apostol Pablo na devote yourself to prayer. Ilaan mo ang iyong sarili sa pananalangin. At dito, makita mo, ang sabi niya, devote yourself to prayer. Meron tayong malinaw na pinakikita rito na itinuturo si Apostol Pablo, ipinaunawa sa atin sa mga sandali nito, na ang sabi niya rito, devote yourself to pray, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving, praying at the same time for us as well. Ibig sabihin, hindi lang para sa Kanya. Dito, makita natin na kung mahal mo ang kapatid mo sa iglesia, kung mahal mo ang kapatid mo sa pananampalataya, ipapanalangin mo rin sila. Hindi lang puro sa sarili mo. At ang sabi nga niya rito, devote yourselves. Ilaan mo, maglaan ka ng oras. Ito yung realidad na talagang makipagbulo ka. Aminin ko sa hindi. Kinatatamaran ng pananalangin. Kaya nga, i-devote mo ang sarili mo sa pananalangin. Maglaan ka ng oras sa pananalangin. Kasi isang katotohanan na kinatatamaran ng pananalangin. Kaya ang sabi niya rito, practice.
Praktisin mo, sanayin mo ang iyong sarili na ipanalangin mo rin ang iba. At ang sabi pa rito, practice to be knit in love by heartfelt concern for one another. True Christianity is a matter of the heart or inward person. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay matter of the heart. Kung ano ba laman talaga ng puso mo. Yung inward, yung nasa sa loob, hindi yung kung ano yung nakikita, hindi yung magandang mamihis, hindi yung pogi, sexy, maganda, disenteng tingnan, pero ang ugali niya ay bastos. Hindi. It's a matter of the heart. Inward. Ang sabi nga niya rito, heart, not the body but the essence of having a passion of doing good for others. Yung may pagnanais kang gumawa ng mabuti sa kapwa mo. It's not about keeping up an image of righteousness by rules, but rather about how we think and live. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka mamuhay. At dito, kumbaga, yung right attitude, yung godly character, kahit walang nakakakita. Kumbaga, yun yung sinasabi niya rito. At ang sabi nga niya rito, sanayin mo na yun talagang meron kang pagnanais na makagawa ng mabuti para sa kapwa mo. Yung isa pang pinapaalala sa atin dito, ang sabi nga niya rito, practice to be knit in love by seeking the highest good of everyone and helping him or her mature in Christ. Kung maaalala nga natin, dito sa verse 28, nung pinag-aralan natin yung huling mga lesson dito sa Colossians natin, ang sabi nga niya ron, kumbaga, ninanais ni Apostol Pablo na maiharap ang bawat isa na ganap, complete, mature, perfect sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, meron kang pagnanais na makita mo rin yung kagandahan na meron si kapatid. Kaso, ang lagi natin tinitingnan kung ano yung pangit kay kapatid. Aminin mo lang sa hindi. Yung lagi ang tinitingnan mo. Hindi mo makita kung ano yung maganda kay kapatid. Ang sabi nga ni Pablo, kumbaga, na may pagnanais ka na matulungan siya na maging ganap din. Kung sa tingin mo, matured ka na, ay tulungan mo si kapatid na magmaturo. Yun nga na, kung minsan talaga nakakapikon kung 26 years na halimbawa ang Palermo, pero para bang walang nangyayari. Kung minsan napipikong ka. Pero sabi nga, kahinahunan, katyagaan, pasalamat ka, hindi ikaw yun. Kasi kung ikaw, ay talagang marami rin maaasar sa iyo. Pero ang pinapaalala sa atin, sanayin, praktisin, kasi may tinuturo rin sa iyo. May tinuturo rin sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang paalala sa atin na the need na maging handa, maging alerto, the need na magkaroon ng buklod sa pagkakaisa, sa pamamagitan ng pag-ibig, at yung pangatlo, the need to be committed to a Christ-centered church. Yung pangangailangan na nakatuon tayo sa iglesia, si Jesus Christ ang pinakang center ng ating pananampalataya. Una, Christ-centered church is a Bible-centered church. Kumbaga, the Bible is our only source of divine revelation. Sa 2 Timothy 3:16, malinaw na sinasabi,
All Scripture is God-breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness. At ang sinasabi nga niya rito na yung isang katotohanan ng yung mga nakasulat sa Biblia na ating pinangahawakan, kumbaga yun yung mga tinatawag na canonically approved, na ibig sabihin nag-originate siya with God's inspiration gamit ang mga ginamit ng Diyos para sa pagsulat nitong Biblia. At kapag sinabi mo canonically considered, ito yung mga sinasabi nga na may mga specific writings recognized ng mga divinely inspired and authoritative na sumulat nito. Nag-check nito, nagsuri nito. At dito, makikita natin na malalaman mo ang katotohanan nito sa pamamagitan ng yung pagkakaiba ng mga naniniwala sa salita ng Diyos, sa Biblia, sa mga nagiging resulta nito sa buhay niya. Sa transformation ng buhay niya. At dito, makikita nga natin na kapag sinabi mo canonically approved, considered, meron yung mga canonically approved na ito lang sa atin, pinaniwala natin 66 books. Ang Biblia. Kapag hindi kasama mo sa 66 books, hindi siya accepted. Hindi siya canonical. Kaya maging maingat ka, maging alerto ka sa mga binabasa mo. At dito, makikita nga natin, ang sabi nga niya rito, the Bible is our only source of divine revelation about the person and work of Jesus Christ, and the Bible is Christ-centered. Kumbaga, maging sa Old Testament, makikita natin na doon pa lang, ipinakikita na kung sino yung darating na tagapagligtas, which is Jesus Christ. At dito, sabi nga niya rito, without the Old Testament, we could not know Jesus properly. Without the Old Testament, we would not understand our New Testament properly. Katulad nga ng JPA, naniniwala tayo na from the book of Genesis up to the book of Revelation. Mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi tungkol sa ating Savior na si Jesus Christ. At ang sabi nga niya rito, the Gospels tell us how God took on human flesh in the person of Jesus Christ. The rest of the New Testament interprets and applies the person, teaching, and work of Christ. At ang sabi niya rito, the final book of the New Testament, the Revelation, points to His second coming in power and glory. Masakit na pula lang muna. Kumbaga, malinaw na sinasabi niya na dito sa ating pinag-aaralan na if a church is not centered on the Bible, it is not centered on Jesus Christ. You will not be equipped to withstand the deceptive schemes of the devil. Kasi nga yung unang punto natin kanina, kailangan alerto ka, kailangan handa ka. Kaya dapat may alam ka sa Biblia. Kaya kung ang iglesia ay hindi Bible-centered, kumbaga, hindi ka makakatagal, hindi ka pwede kang malinlang sa pandaraya ng kaaway. Katulad halimbawa, awan ko nakita nyo yung bagong coming soon na bill. Share ko rin ito.
na sinasabi na this coming October may lalabas na Jesus horror film. Ang title ay The Carpenter's Son. Ika nga. Kumbaga, binabase yung istorya ito ayon sa aklat raw ni Infancy Thomas. Ika nga. Kumbaga, horror film siya na ginagamit si Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay hindi atento, pwede kang malinlang. Kaya yung sinasabi na dapat Bible-centered church. 66 books ang ating pinaniniwalaan. Pag wala ron, at hindi mo kayang, huwag ka na mag-explore kung hindi kaya ng isipan mo. At kung hindi kaya ng Holy Spirit. Kaya dito, sinasabi rin sa 2 Timothy 4:1-5. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos, kumbaga paalala ni Pablo kay Timoteo, at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mapatay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, higayatin mo, pagsabihan mo, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabalik nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tuptin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kahit noon pa, isang paalala na dapat maging maingat ka, committed ka sa iglesia, ang talagang mga aral niya ay kung ano yung sinasabi ng Biblia, ng salita niya. Kung ano yung sinasabi na tungkol sa aral kay Jesus Christ. At dito, napakadali kasi maghanap na yung mga taong naghahanap ng palipat-lipat ng church kasi gusto nga nila ay kung ano yung papabor sa kanilang pamilya. Pero hindi ganon. Kasi tayo, katulad ng isang taong may sakit, kung ano yung sakit mo, pupunta ka dun sa doktor na alam mo yun yung ibibigay sa iyo, tutulong sa iyo na gamutin ka dun sa sakit mo. Anong sakit natin? Kasalanan. Aral ng salita ng Diyos ang kailangan natin. Kaya dito, ang sinasabi nga na sa pagtuturo ng salita ng Diyos, kumbaga, tuturuan ka niya sa pamamagitan ng mga pahayag mula sa salita niya, sa mga taong ginagamit niya, para ikaw ay turuan, ituwid ayon sa aral ng ating Panginoon Diyos. Yung pangalawa na sinasabi niya rito, Christ-centered church is a spiritually discerning church. Kumbaga, sabi ko nga kanina, discerning. Dapat nakikita mo. Meron kang pananaw. Katulad yung sinasabi ko na yung darating na film this coming October, Jesus horror film, The Carpenter's Son. Kumbaga, alam mong hindi siya biblically based. Maging katulad nung The Da Vinci Code, na si Jesus Christ ay nagkaanak. Noong pangalan, marami na yan. Kaya, dapat na-discern mo, nakikita mo, naunawaan mo, yung mga katotohanan niya. Ang sabi nga sa 2 Timothy
2:24-26, hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos, sa halip dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matyagang guro, mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling sa ganitong paraan bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila'y makawawala sa bitag ng diyabong humihag sa kanila. Kumbaga, kailangan turuan, paalalahanan, ipama. Yung pangatlo, na sinasabi nga niya rito, Christ-centered church is growing to understand all the treasures of wisdom and understanding. Dun sa text natin sa verse 2, yung huling bahagi, at saka yung 3, ang sabi niya, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Nung una, maging tayo, hindi natin alam ang mga katotohanan. Pero by the grace of God, kumbaga, nalaman natin, natutunan natin ang mga katotohanan yan. Maging yung mga unang mananampalataya, hindi nila lubusang alam yan. Kumbaga, alam nila may darating ng promise Messiah hanggang dumating lamang si Jesus Christ at mas naintindihan nila. Maging tayo. Naniniwala tayo sa second coming, sa end times, pinag-aaralan natin. Pero may mga bagay na hindi natin lubusan naintindihan. Pero, pag dumating na yan, mas maunawaan natin. Ang sinasabi nga niya rito, kumbaga, mas magkakaroon tayo ng paglago na maintindihan ang mga hiwaga ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga wisdom and understanding that are in Christ. Maintindihan natin ito dahil kay Kristo. Kaya nga kapag dumating ang second coming, malinaw na sinasabi ron, maraming magugulat, pero tayo mga mananampalataya, alam na natin na mangyayari ang mga bagay niya. Bagamat meron mga pashi, hindi natin lubusang maintindihan, pero meron tayong idea na mangyayari ang mga bagay niya. Pang-apat, ang sabi nga niya rito, Christ-centered church practices unity on essential biblical truth. Sa Ephesians 4:13, sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. At magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kumbaga, mga bagay na nagkaroon tayo, naunawaan natin, mga spiritual blessings na nakamtan natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, sa pamagitan niyan, mga katotohanan niyan, mga biblical truth niyan, kumbaga ito yung nagbubuklod sa atin. Nagiging isa tayo. Kasi parehas tayo ng ating pinangahawakan. At sa verse 15, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Kapag ang isang iglesia ay nabubuklod, may hirapan ang kaaway na tayo pagwatak-watak. Kung tayo'y pare-parehas, pinangahawakan natin yung biblical truth na ating pinangahawakan. Kumbaga kahit may mga pumapasok ng mga bulaang tagapagturo, wala siyang magagawa kung tayo nabubuklod sa katotohanan nito. Yung panglima, Christ-centered church is disciplined and stable in its faith in Christ. Sa Romans 8:29, ang sabi nga niya rito, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya
Ang mga ito ay itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. Naging panganay natin siya, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi, tayo'y itinalaga na maging tulad ng kanyang anak. Maging tulad kanino? In Christ likeness. Kumbaga, dito, makikita natin na kung susuriin mo ang iyong sarili, kanino kang nga pang anak? Child of light o child of darkness? Hindi naman siguro. O baka anak ka ng contract ko. Kumbaga. Pero ang sinasabi na kung sino yung magulang mo, dapat halos o karamihan kung sino yung magulang mo, may resemblance sa anak. Kaya kung sinasabi mong child of light ka, o child ng contractor ka, may resemblance. Kaya sinasabi niya rito, maging ganap tulad ng kanyang anak. Oo, meron tayong flesh, narito pa. Pero ang sabi, maging ganap tulad ng kanyang anak. At ang sabi nga niya rito, if you are a child of God, our minds, our lives must align with biblical revelation. Kumbaga yung daily habits natin, yung buhay natin, reflects the values of Jesus. Yung unwavering obedience to the will of God. Na no matter how unpopular or unsuccessful ang sitwasyon, kumbaga, we are to be stable in our faith in Christ. Kahit hindi man lisyo ang lakad ng buhay mo ngayon, ng sitwasyon mo ngayon, we must be stable in our faith in Christ. Anong nagiging problema? Bakit tayo hindi nagiging stable? Kasi hindi tayo, kung minsan o baka madalas, hindi tayo ganun ka-stable connected kay Jesus Christ. Mas stable connected ka pa sa mundo. Kaya ka nahihirapan. Mas connected ka sa mundo ito, salib na dapat connected ka kung kanino ka anak. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, that no one may delude you. At upang hindi kayo malinlang ni man. To be forward is to be forward. Para tayo'y maingatan, dapat ikaw ay may alam. Kumbaga, meron kang sandata. At dito, kumbaga, yung positive ng proclaiming Christ to the instruction, kung paano natin siya hahanapin ng higit, o kung paano tayo mamumuhay tayo sa Kanya. Katulad ng sinasabi nga nung sa 2 Timothy 3:16-17, na lahat yan, kumbaga, pagtutuwid, pagtatama, rebuking, lahat yan. Maging yung sa Great Commission na ibahagi mo, i-share mo si Jesus Christ, diba? At turuan din siya maging alaga. At dito, kumbaga, ang pinapaalala sa atin sa Ephesians 4:14, kapag magagawa natin yan, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, hindi ka na katulad ng isang bata na kung saan ka tanggalin na agos, doon ka.
and carried about with every wind of doctrine by that sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Kapag may alam ka, hindi ka malimutan. At ang sinasabi nga niya rito, true believers of Jesus Christ focus on their eternal destination. Mas nakatuon tayo kung saan tayo patutungo. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po Diyos sa oras ito. Salamat po sa mga paalala mo na pinagkaloob mo sa hapon ito, Diyos. Tunay nga, Ama, na ang mga salita mo hindi nagbabago sapagkat ikaw, O Diyos, ay hindi nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Diyos, sa mga salitang ito. Dalahin ko na tunay nga, Lord God, ang mga katotohanan ito na itinuro mo. Lord God, hindi nga po namin ito basta napakinggan lang. Katulad ng mensahe namin na pag-aralan, sanayin namin ang aming sarili, Panginoon. Practicein namin, Panginoon, kung hindi man kami, hindi namin pa ito nagagawa, Panginoon. Pero dahil nga po, Panginoon, pinaalala mo, sanayin namin ang aming mga sarili, nagkampanan ng mga katotohanan ito, hanggang ito'y aming makasanayan, Panginoon. Kaya nga po sa mga oras ito, minsan pa, dalahin ko, O Diyos, ang pagpapatawad, kalinisan sa mga oras sandali na kami nagpupulang, Panginoon. At minsan pa, tunay nga, O Diyos, na ayon sa mga yung salita, Panginoon, kami magiging ganap, Panginoon. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang siyang humirang sa amin, Panginoon. Ang kailangan namin, mag-responde kami, Panginoon. Tumugon kami ng tama sa mga paalalang ginagawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos, at tunay nga sa ilang po ang lahat ng papuri, pangalan pagsamba sa tayong pangalamang ng iyong anak ni Jesus na ang Panginoon at sa atin ay pagligtas. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Panalangin po natin ang mensahe ng ating napag-aralan. Manalangin po.